now we have Alex Brosas. Alex, are you here? Ayun, si Alex, tama. Alex Brosas of The Daily Tribune. Hello, for Kim. Hello po. Hello. What is your character full of? And what is your character empty of? Both question, one answer. It's just love. And how you give love and how you receive love. So, si Juliana masyado siyang mapagmahal. Sa sobra niyang binibigay lahat, wala namang bumabalik sa kanya. So, at the end of the day, kulang ka sa pagmamahal. So, maghahanap siya ng love din. So, nahanap niya yun kay Alex. Wala naman siyang love from parents dahil wala naman na yun. So, kaya niya magbigay ng love sa lola at sa anak. Pero sa asawa, wala naman din siya matatanggap. So, maghahanap na lang siya ng ibang klaseng pagmamahal para mapuno yung puso niya. Kaya niya nagawa yung bagay na nakakasakit sa iba, pero masaya siya. Okay, thank you. Ano ba mahaba? Yes, we got that, Kim. Kay Paolo. Pau, next question is from Alex also. Same question pa. Hindi, different question. Go ahead, Alex. Okay, Marinig. maririnig na niya. What is the most defining moment of your character and how can you relate to it? One of the defining moments of my character is, I think, when the three of us are together, me, Juliana, and Abby. Kasi, well, as you all know, I'm also a parent. And malapit talaga sa puso ko lagi, lalo pag gumagawa ng mga ganitong eksena dahil nararamdaman ko yung sarili ko bilang tatay talaga. And at the same time, napakagaling nitong bata. So, siguro yun yung mga for me, yun yung mga defining moments ng character ko. And there's so many scenes pa na hindi napapakita na moments with me and Abby. And tuwing naalala ko yun, parang may kirot pa rin sa puso ko pag naalala ko yung mga linya and yung kung paano tumingin sa akin yung bata. Ayun, sana po mapanood ninyo. Ilabas po sa TV. Okay, thank you. Thank you, sir. Alex. Thank you, Pau. And our last set of questions will come from Albert Abilido. Albert, are you here? Of Chicanes. Ayun, si Albert. Hey, mabuhay. Mabuhay. Congratulations. And for Paulo first, my question is, will you ever justify a panlilim lang? The way I see it, sir, parang ano yan eh. If you look at it in black and white, it's right or wrong. Dalawa lang naman yan. It's wrong or it's right. In this case, it's always wrong. Lalo na it's a married couple. Pero yung problema nga po dyan, parang ang daming in-betweens kasi. Ang daming nangyayari in between those rights and wrongs. In between you and the person you love. So it's in some cases it's situational, but boiling it down to its core, it's always wrong. Thank you, Pao. Salamat din po. And last na lang kay Kim. Kim, congratulations. And I'm so happy na nainis yung mga tao sa'yo. I'm super happy talaga. Ayan. And yung question ko sa'yo... Nakakatawa yung I'm super happy na inis yung mga tao sa'yo. I'm super happy. Ayan. Hindi. Ayan. Yung question ko sa'yo, dear, is... now na nakita mo na parang witness mo na kinainisan ka and all, ganyan. And sabi mo nga earlier, parang it's a happy music to your ears, yung ganong klaseng feedback, ganyan. So,
Is this something na gugustuhin mong gawin ulit? Now na talagang tumalon ka na sa isang ganitong klaseng challenge. Bakit hindi? Tayo naman as actors, kung ano yung role na pwede pa tayo mag-grow, tsaka pwede mo pang gulatin yung mga tao. Willing naman ako gawin kasi pag mas hindi ka komportable, mas doon ka nag-grow. So, I think naikot ko na yung buong rom-com scene. So, siguro pwede pa. Kung meron man, bakit hindi? So game ka na sa mga daring scenes in the future, Kim? Depende sa kung gaano ka-daring muna. Meron pa rin prena pa rin ng konti. Albert, okay ka na? Alright, thank you Albert sa inyong mga questions. We're down to the last part of our media conference. Meron akong 5 power questions dito. And then, we want to get your most organic, most authentic, and most truthful answers. Pero isang tao lang ang sasagot ng tanong. Bubunot ako ng pangalan ninyo dito sa bowl. Okay? Let's start. The first question is, among the characters sa Linlang, kanino kayo nakarelate ng husto base sa mga naranasan nyo sa tunay na buhay? Ang sasagot ay si Direk Jojo. Direk Jojo, sa character sa Linlang, kanino ka nakarelate ng husto base sa iyong personal experience? Actually, sa karamihan ng mga characters kasi may mga positive and negative eh. Okay. So, merong konti sa lahat ng character na meron. Sa pagiging mahina ni Juliana sa mga bagay na decision sa buhay, may mga times na nagiging mahina rin ako. Parang ganun. Kay Amelia, sa pagmamahal sa pamilya, so may mga iba't iba. Little bit of everything. Yes, no? yes. Ganda. Next question is, sa tingin nyo ba napapanahon na magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Ang sasagot ay si Race. Yes. Why? Well, I mean, you've seen it yourself sa Linlang na even if nagkakagulo na naapektuhan na yung bata, they don't have a choice eh. They've already made that commitment. Now, the thing is, like, when you're a married couple and you have a child to look after, mas pinaprioritize ba yung marriage ninyo or yung well-being ng anak? So, there's a lot of cases na kaya pa namang ipaglaban yung pagmamahal ng dalawang magulang, but there are also some cases na you really have to prioritize the kid. All right. Okay, next question is, would you be friends with a cheater? Inay Maria. Ikaw nakalagay eh. Would you be friends with a cheater? Alam mo, malalaman mo lang naman yan as you go along, di ba? May kaibigan ka, tapos barkada kayo, siguro. Tapos, doon mo palang malalaman. Di ba? Parang sasabihin mo, have a good night, bye-bye. Kumbaga, you'll cross the bridge when you get there. Yes, Doon na that's what I mean. magkakaalaman. All right. Next question is, with everything that you've been through in life, would you still try to fall in love again? Kim Chu. Walang daya. Ano daw? Uulitin ko po sa inyo, candidate number 4. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? Oo naman. Hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next months to come. Pero Ay, wag months muna. lang? Months lang? Hindi, years. Bakit ka Hindi, pa rin oras. bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman, marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! And basta,
kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. And, ay, syempre, nag-follow up ako. Wag nang follow up. Bawal pala follow up. Walang follow-up, yun lang yun. Okay, last question. Ang sasagot ay si Danica. Perfect actually yung last question kay Danica. Question ko is, sino ang tunay na kontrabida? In general? In Lin lang. In Lin lang? Alam mo, ba't ko to sinulat? Ba't ko to tinanong? Kasi ang daming push and pull nung nung mga characters. Mabait, minsan kaaway, minsan kakampi. Hindi ko na maintindihan. Pag magbabase tayo sa major characters, ang totoong kalaban mo ay ang iyong sarili. Wow! Wow! Kasi 'di ba, parang yung mga decision kasi na ginagawa natin, ako naniniwala na bukod sa yung buhay natin ay dinidictate ng fate. Marami ding nangyayari sa buhay natin na nangyayari dahil sa mga desisyon natin. So, pag nakita mo yung sa storytelling of Lin Lang, yung mga desisyon, kunyari ni Paolo, kahit sabihin na nila na bakit pa siya nagsistay, niloko na siya. Pero nagdedesisyon siya bilang mabuting tao at bilang mabuting ama at asawa. So, yun yung namin yun yung argument namin when we were doing the show na parang weak ba si Paolo pag pinaglaban niya ang pamilya niya? Ako personally, hindi. So, parang feeling ko that time, ang pinaka-kontrabida sa buhay ni Victor ay sarili niya. Ganda. Ganda ng sagot. Talagang perfect na nasa creative manager yung last question na yon. Maraming salamat sa lahat ng ating cast and team ng Lin Lang. Again, kailan natin mapapanood ito sa Free TV? January 22. Okay, siguro message of thanks na lang and invitation from everyone. Let's start with Race. Ikaw muna. Thank you everyone for coming. Thank you also sa lahat ng mga nanood sa Prime, and we're hoping na you have even more of a blast watching when it airs on Free TV. All right, Direk Jojo. Maraming salamat MJ and the people from the press. Maraming salamat po. Please watch Lin Lang on January 22, July 3. Naka-July ka na. si Kim kasi nag-post ng July 22. January 22 after Batang Quiapo. Ganda ng time slot. Direct FM. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo ninyo. Nung una po naming present ito, sinuportahan nyo kami. Yung sa Prime, ang concentration of storytelling is on plot. Kaya ang bilis-bilis. Okay. No? Gigil lang kayo kung gigil or naawa kayo kung naawa kayo. Malaki po yung kaibahan nung teleserye version. Kaya yung motif noong press con natin ngayon is MJ was presenting interpersonal relationship issues kasi sasalingin po nung teleserye version lahat yung delikadong bagay na umapekto sa buong pamilya at yung naging desisyon ng lahat ng nakapaligid, hindi lang nung mga nakikiapid mismo. So, marami po sa mga kababayan natin ay mga OFWs. Marami ang tahimik na nagdaan. Tama. Na nagdaan sa ganyang pagsubok. Sa sitwasyon nitong teleserye natin, first time nating nakakita na on national television, babae yung tumahak sa delikadong sitwasyon. From both ends, sabi nga ni Danica kanina, we took the male perspective. Right. At one point, they were so scared that people might feel the male character na medyo malambot or sobrang nadadramatize yung kanyang struggle. But what you see is a man, a husband who is trying to fight for the family na itinayo niya. Right. Na consciously binuo niya nung umpisa at ayaw niyang pakawalan. So, it's an opportunity for the Filipino families audience this time to savor and understand yung paano yung buong pamilya
nakakatulong o nakakasira doon sa troubled na marriage. So it's a different experience. It's more sabi ko kay Direk Eric kanina, Direk, wag mo na lang akong patanong dun sa last question or dun sa discussion nung videos kasi ang complex nung situation. Tama. Ang hirap nung mga tanong. You will see your perspective in the story. Yung tanong niya sa enabler kanina, nanay na to, ha? But she took a position that will either protect her son or protect herself. That's so, right. Iba-iba yung ibang-iba yung storytelling nung pang teleserye version. So, tulungan niyo po kami ulit. It's a question of many families, Filipino families, OFWs. Let us all see ourselves and tingnan natin kung saan tayo naging tama o saan tayo naging mali. Beautiful. Thank you, Direct FM. Inay, eto na, January 22 na. January 22, huwag niyo pong kakalimutan. Ayan. Palabas na tayo ulit. I know. Eto na, mas mahihimay na si Amelia. Abangan ninyo yan. Oo, 60%, di ba? I know, Inay, di ba? Ang dami pa nun. Ika nga nila, wait, there's more. Yan. Bongga yun. Di ba? Thank you, Inay. Maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat na nandito at kami inyong pinaunlakan. Ayan. Thank you, Inay Maria. Paolo Avellino, Victor. Sa lahat po ng mga kaibigan natin from the media and the press, maraming salamat po sa pagpunta. At pasensya na po talaga. Nagkataon po na nagkasakit po kami ni Kim. Pero muli, sa pangalawang pagkakataon, salamat po ulit galing sa pamilya ng Linlang at ng Dreamscape at ng ABS-CBN Studios sa pagtulong, sa pag-promote at sa pagkalat ng aming show. At sa mga lahat ng nanonood, ang Linlang po, January 22, lalabas na po. Abangan niyo po. Salamat po. Thank you, Pao. Kim, ganda naman ng gown. Naka-gown ka talaga sa bahay? Ay, tayo. Gusto ko talaga. Tayo. Kim, what's your message? Maraming salamat. Una sa iyo, MJ, thank you so much. And then sa lahat ng mga friends natin sa media na nandyan ngayon, maraming salamat. Pasensya na po at wala po kami dyan physically, pero sana po supportahan niyo po kami and help us spread the word na next Monday na po ang Linlang, the teleserye version. Marami pang hindi napapanood ng mga tao and mas mabubuksan pa ang kwento ng bawat character or mas iinit pa yung mga ulo nila or mas iinit pa ang mundo ng social media. Sana marami pa ring mag-tweet and marami pa ring manood and sana i-enjoy nila ang Linlang, the teleserye version. So maraming salamat sa inyo lahat. And sa Dreamscape, maraming salamat sa ABS-CBN Studios. Thank you so much. And let's go. One more round. January 22 na. All right. Thank you so much, Kim. Now, before we go, I just want to make mention, meron tayong natanggap na award this afternoon. Yang parangal pong yan ay nagmula sa Guild of Educators, Mentors, and Students, ang GEMS. Hiyas ng sining ginagawad sa Dreamscape Entertainment. For being the recipient of the award, natatanging hiyas ng sining sa television or the highest honors for television. Thank you, Gems, and congratulations sa Dreamscape. Maraming salamat sa lahat ng mga friends from the press na kasama natin ngayong hapon. And to all who joined us sa live stream, thank you so much po. Again, Linlang, January 22 sa Free TV. That includes TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, and A to Z. And of course, I Want TFC. Ayan. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day.